Nay, Tay, napapansin niyo ba na tuwing hapon o gabi, parang lalong lumalabo ang paningin niyo? Yung tipong hirap ng magbasa ng maliliit na letra o kaya parang may ulap sa harap ng mata? At kapag bigla kayong tumayo mula sa silya, ramdam niyo bang nangangatog? Parang walang lakas ang inyong mga binte? Akala ng marami normal lang yan dahil sa edad, pero ang totoo, hindi lang po pagtanda ang dahilan. Madalas kulang tayo sa tamang sustansya bago matulog at yan ang nagdudulot ng panghihina ng mata at binte. Isipin niyo po ito, ang mata at binte parang dalawang ilaw at poste ng bahay. Kung kulang sa kuryente at pundasyon, madaling manghina, madaling bumigay. Ganoon din ang katawan natin. Kung kulang sa nutrisyon, madaling lumabo ang paningin at manghina ang mga kalamnan. At dito po pumapasok ang sikreto. May isang simpleng pagkain na pwede niyong isama gabi-gabi bago matulog. Hindi mahal, hindi komplikado, pero punong-puno ng bitamina na diretso tumutulong sa mata at sa binte. Kapag ginawa niyo itong habit, mapapansin niyo mas malinaw ang paningin, mas matibay ang hakbang at mas magaan ang pakiramdam sa paggising. Kaya ngayong gabi huwag kayong bibitaw. Dahil ituturo ko sa inyo ang pagkaing ito. At kung bakit ito ang susi para manatiling matibay ang inyong paningin at lakas ng katawan kahit tumatanda. Bakit sa gabi ang healing window? Alam niyo po ba, Nay, Tay, na sa gabi nagaganap ang pinakamahalagang gawain ng ating katawan? Habang tayo'y natutulog, hindi lang po pahinga ang nangyayari. Ito ang oras ng repair mode. Ang ating mga nerves sa mata at ang ating muscles sa binte, dito po sila inaayos, pinapalakas at pinapahinga ng katawan. Pero ito ang problema, kung mali ang huling kinain mo bago matulog, sayang ang pagkakataon. Imbes na mag-repair, mas napipinsala palalo. Halimbawa, kung puro matatamis o asukal ang huling kinain, akala natin pampasarap lang. Pero sa loob ng katawan, parang pinapatigas nito ang mga ugat sa mata. Kaya sa halip na luminaw, lalo pang lumalabo ang paningin. Samantalang kung tama ang kinain mo, may protina at minerals, ibang-iba ang epekto. Ang protina, parang hollow blocks na ginagamit sa pagpapatibay ng kalamnan. Ang minerals naman, parang bakal na pampatibay ng poste. Kapag ito ang nasa tiyan mo bago matulog, mas matibay ang binti, mas buo ang lakas sa paggising. Isipin niyo po ito, gabi ang oras ng healing window. Parang bukas na bintana ng bahay na may sariwang hangin. Kung tama ang sustansya, pumapasok ang hangin, nililinis at pinapalakas ang loob ng katawan. Pero kung mali ang kinain, parang isinara mo ang bintana at pinapasok mo pa ang usok. Imbes na gumanda, lalo pang nasisira. Kaya napakahalaga na bantayan ang huling pagkain bago matulog. Hindi ito tungkol sa dami, kundi sa kalidad. Kung tama ang sustansya sa gabi, mas malinaw ang mata, mas matibay ang binti, at mas magaan ang pakiramdam sa paggising. Kung mali, sayang ang buong magdamag na repair time ng katawan. Ngayong alam na natin ang sikreto ng healing window, sa susunod na bahagi ituturo ko na mismo kung ano ang pagkaing dapat ninyong kainin gabi-gabi para siguradong malinaw ang paningin at matibay ang hakbang kahit tumatanda. Ang bida, ang pagkaing dapat mong kainin. Nay, Tay, huwag na nating patagalin. Ano nga ba itong healing meal na sinasabi ko? Simple lang po at sigurado akong mayroon nito sa inyong suking tindahan. Itlog at nilagang dahon ng malunggay. Ngayon, baka isipin nyo, Doc, yun lang, napakasimple naman. Pero tandaan nyo sa medisina, ang pinaka-epektibo ay kadalasan yung pinaka-basic. Hayaan nyo akong ipaliwanag kung bakit ito ang perfect combo para sa inyong mata at binti bago matulog. Mga ka-GK, itype ang combo kung mahilig kayo sa dalawang pagkaing ito at 0 kung hindi. Ilagay mo na rin kung saan ka nanonood. Tuloy tayo. Para sa mata, na habang tumatanda tayo, ang ating retina ay unti-unting napapagod. Ang itlog ay mayaman sa dalawang sustansya, lutein at zeaxanthin. Sa medisina, tinatawag namin itong internal sunglasses. Habang natutulog kayo, itong mga sustansyang ito ang nagre-repair sa inyong makula, ang bahagi ng mata na responsable sa malinaw na paningin. Kapag kumain kayo ng itlog sa gabi, binibigyan nyo ang mata nyo ng shield laban sa paglabo o macular degeneration. Parang binibigyan nyo ng payong ang mata nyo laban sa ulan ng pagtanda.
para sa binti. Tay, bakit nga ba nanghihina o madalas na pulikatin ang binti sa gabi? Bukod sa sirkulasyon, kulang ang muscles nyo sa potassium at magnesium. Dito papasok ang ating malunggay. Ang malunggay ay isang powerhouse ng minerals. Kapag pinagsama mo ang high-quality protein ng itlog para patibayan ang muscle at ang magnesium ng malunggay para i-relax ang mga nerves sa binti, mawawala ang panginginig at pangangalay niyo paggising sa umaga. Parang binigyan mo ng langis ang makina. Smooth ang takbo, walang kalampag. Ang sekreto ng sabaw. And heto ang sekreto, ang sabaw ay dapat maligamgam. Kapag mainit ang sabaw, mas mabilis na na-absorb ng katawan ng nutrients at mas nakaka-relax ito sa digestion bago matulog. Parang mainit na kumot na bumabalot sa tiyan. Comfort at healing sabay. Para sa may limitation. Ngayon, para sa mga kapamilya nating may high uric acid or bawal sa itlog, huwag kayong mag-alala. May alternative combo para sa inyo, nilagang isda at kalabasa. Ang vitamin A ng kalabasa at omega-3 ng isda ay gumagawa rin ng milagro sa inyong paningin at sirkulasyon. Kaya kahit may bawal, may solusyon pa rin. Mga ka-GK, tandaan nyo, ang pagkain ay hindi lang pambusog. Ito ay gamot kung tama ang pipiliin. Sa halagang wala pang 50 piso, meron na kayong eye and leg support sa loob ng inyong tahanan. Simple abot kaya pero siguradong may epekto sa inyong kalusugan. Paano ito ihahanda? Nay, tay, alam nyo na kung ano ang kakainin. Pero heto ang mas mahalagang tanong. Paano nyo ito ihahanda? Dahil kahit gaano kaganda ang sangkap mo, kung mali ang luto, sayang lang ang sustansya. Heto ang aking natural reset method sa pagluluto ng ating gintong combo. Una, ang ating dahon ng malunggay. Makinig kayong mabuti. Huwag nyo pong pakukuluan ang malunggay ng matagal ang kain. Ang vitamin C at ang mga minerals nito ay heat sensitive. Kapag naging brown o kulay putik na ang dahon, patay na ang sustansya nito. Ang tamang paraan, patayin ang apoy kapag kumukulo na ang sabaw sa kaniyo ilagay ang malunggay. Takpan ang kaldero at hayaang ang singaw ang magluto sa dahon. Sa loob ng 2 minuto, mananatiling vibrant green ang dahon. Ibig sabihin buhay ang gamot sa loob nito. Ikalawa, ang ating itlog. Mas mainam kung ito ay poached o nilaga ng bahagya. Bakit? Dahil kapag masyadong overcooked o sunog ang itlog sa pagpiprito, nababawasan ang bisa ng lutein na kailangan ng inyong mata. Mas maganda kung medyo malambot pa ang pula para madaling maabsorb ng katawan ang eye vitamins. At heto ang aking anti-inflammatory twist. Bago nyo ihain, magdikdik ng kaunting luya at ihalo sa sabaw. Ang luya ay nakakatulong sa vasodilation o pagbubukas ng inyong mga ugat. Ito ang magsisilbing highway para yung sustansya mula sa itlog at malunggay ay mabilis na makarating sa dulo ng inyong mga binti at sa maliliit na ugat ng inyong mata. Huli, at ito ang pinaka-important golden rule, the 3-hour buffer. Nay, huwag po tayong kumain at humiga agad. Siguraduhin na ang healing meal na ito ay kakainin ninyong 3 ng 3 oras bago matulog. Gusto nating ang enerhiya ng katawan nyo ay nakatutok sa repair, hindi sa digestion. Kapag sinunod nyo itong natural reset method, hindi lang kayo nabusog, nabigyan nyo pa ng overnight treatment ang inyong paningin at mga kalamnan. Ang 3 bagay na dapat itigil gabi-gabi. Nay, tay, bago tayo matuwa sa ating masustansyang hapunan, kailangan ko kayong bigyan ng babala. Kahit gaano karaming itlog at malunggay ang kainin nyo, may mga bagay tayong ginagawa gabi-gabi na parang magnanakaw na kumukuha ng sustansya sa ating katawan. Heto ang 3 bagay na dapat nyo nang itigil simula ngayong gabi. Una, ang pagkain ng matatamis na prutas o dessert sa gabi. Akala ng marami dahil prutas ay healthy na ito kahit anong oras. Pero nay, ang asukal na mula sa mangga, saging, o lalo na ang mga panghimagas ay nagiging sanhi ng glycation. Ito yung proseso kung saan ang asukal ay kumakapit sa proteins sa inyong mata. Ang resulta, pagkagising mo sa umaga, mas malabo ang paningin mo at parang may ulap. Kung gusto nyo ng prutas, sa umaga o tanghali nyo ito kainin, huwag bago matulog. Ang mga dessert na puno ng asukal ay hindi lamang nagiging sanhi ng mabilis na pagtaas ng iyong blood sugar, kundi maaari rin itong makasira sa iyong balat at pangkalahatang kalusugan.
Iwasan ang mga ito sa gabi upang mapanatili ang iyong mga gawi sa pagkain na mas malusog at mas matalino. Kapag lumipas ang gabi, mas mainam na uminom ng tubig o kumain ng mga pagkaing may mas kaunting carbs kaysa magpatuloy sa mga matatamis na pagkain. Ikalawa, ang sobrang alat na pulutan o chichirya. Tay, kung mahilig kayong magmeryenda ng maalat habang nanonood ng TV sa gabi, pakinggan nyo ito. Ang asin ay humihigop ng tubig. Dahil dito, ang sirkulasyon ng dugo patungo sa inyong binti ay bumabagal, kaya paggising ninyo, manas o namumula ang inyong mga paa. Pinapahirapan nito ang inyong mga ugat at pinapatay ang bisa ng magnesium na galing sa ating malunggay. Tinatakasan nito ang inyong katawan ng mga mahahalagang sustansya na dapat ay tumutulong sa mga ehersisyo at pang-araw-araw na gawain. Kaya't para sa mas magandang kalusugan at mas magandang pakiramdam sa umaga, subukan ninyong maghanap ng mga alternatibong pampagana na mas mababa ang asin, tulad ng mga sariwang prutas o nuts na walang asin, na hindi lamang masustansya kundi masarap pa. Ikatlo, at ito ang pinaka-common, ang paggamit ng gadget sa dilim. Nay, alam ko pong mahilig tayong mag-scroll sa Facebook o manood ng videos bago matulog. Pero ang blue light mula sa inyong cellphone ay direktang sumisira sa lutein na pinagsikapan nating makuha mula sa itlog. Habang pilit na nagre-repair ang mata mo, binubulag mo naman ito ng blue light. Kung hindi nyo maiwasan, gamitin ang night mode. O mas mabuti, ibaba ang cellphone 30 minutos bago matulog para makapagpahinga ang inyong mga nerves. Isipin niyo na lang, ang mga mata natin ay parang maselang pinto na nangangailangan ng tamang solusyon upang mapanatiling maayos ang kanilang kalusugan. Habang nag-a-adjust ang iyong mga mata sa dilim sa tuwing gumagamit ka ng gadget, sinisira natin ang natural na cycle ng pag-recover ng ating mga visual system. Kaya't ipinapayo ko na talagang bigyan ng oras at pahinga ang ating mga mata. Hindi lamang ito para sa inyong ginhawa, kundi para na rin sa mas mahusay na kalidad ng tulog at kalusugan overall. Nay, Tay, huwag nating hayaang masayang ang ating gintong combo dahil lang sa mga habit na ito. Ang pag-iwas sa tatlo ito ay kalahati na ng inyong paggaling. Protektahan natin ang ating mata at binti habang tayo ay natutulog. Nandito na tayo sa Doc's Prescription, ang 5-minute leg stretch. Night high, kompleto na ang ating hapunan at naiwasan na natin ang mga magnanakaw ng sustansya. Ngayon, ituturo ko ang huling sikreto para masiguradong ang kinain nyo ay makakarating talaga sa inyong mga binti. Heto ang aking 5-minute leg stretch. Hindi nyo kailangang tumayo o mag-gym. Pwedeng gawin ito habang nakaupo sa gilid ng kama o bago humiga. Una, the ankle pump. Itaas ng kaunti ang inyong mga paa. I-point ang inyong mga daliri palayo sa inyo, parang nagtitiptoe, tapos ibalik ito ng paitaas, flex. Gawin ito ng dahan-dahan 10 beses. Bakit ito mahalaga? Ang ating calf muscles o binti ay tinatawag na second heart ng katawan. Sa pag-pump na ito, tinutulungan nating umakyat ang dugo pabalik sa puso at pinapadaloy ang bagong dugo na punong-puno ng magnesium mula sa malunggay patungo sa inyong mga nerves. Ang regular na pag-practice ng stretching na ito ay hindi lamang nakapagpapalakas ng ating mga binti, kundi nakakatulong din ito sa ating flexibility at overall na sirkulasyon ng dugo. Kung kaya't mahalagang isama ito sa araw-araw na routine, lalo na kung madalas kayong nakaupo o hindi masyadong aktibo. Sa pamamagitan ng simpleng galaw na ito, nagiging mas madali ang pag-iwas sa pangangalay at pagkapagod sa ating mga binti, at unti-unti tayong nagiging mas alerto at mas handa sa anumang pisikal na aktibidad. Ikalawa, the towel stretch. Kung meron kayong tuwalya o panyo, ilagay ito sa ilalim ng inyong talampakan habang diretso ang paa. Hilahin ang tuwalya ng dahan-dahan patungo sa inyong dibdib. Nay, mararamdaman niyo ang batak sa likod ng inyong tuhod. Yan ang pagbubukas ng inyong mga ugat. Kapag relax ang muscles sa likod ng binti, mas maganda ang repair ng inyong katawan habang kayo ay natutulog. Tay, gawin niyo ito gabi-gabi. 5 minuto lang, pero ang kapalit nito ay mahimbing na tulog na walang pulikat at binting, mas malakas ang paggising sa umaga. Tandaan nyo, ang sirkulasyon ay parang tubig sa gripo. Kung may bara, hindi dadaloy ang sustansya. Itong stretching na ito ang mag-aalis ng bara para yung kinain nating itlog at malunggay ay magamit ng katawan nyo 100%.
The 7-Day Challenge. Nate, bago tayo maghiwalay ngayong gabi, gusto ko lang pong iwanan sa inyo ang munting paalala. Ang ating kalusugan ay parang isang bahay. Hindi ito nabubuo sa isang gabi lang, kundi sa pagpapatong-patong ng maliliit na hollow blocks araw-araw. Ang pagkain ng itlog at malunggay, ang pag-iwas sa gadgets, at ang 5-minute stretch ay itong mga hollow blocks na magpapatibay sa inyong katawan para hindi kayo basta-basta itumba ng pagtanda. Hinihamon ko po kayo. Subukan nyo itong ating gintong combo at ang ating stretching routine sa loob ng 7 gabi. 1 linggo lang po. At pagkatapos, bumalik kayo sa video na ito at i-comment nyo, "Doc, nakakalakad na ako ng walang ngalay," o kaya, "Doc, mas presko ang mata ko paggising." Gusto ko pong mabasa ang inyong mga tagumpay. Kung may natutunan kayo at gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong practical health tips, paki-like naman po ang video na ito at isi-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya na kailangan din ng lakas at linaw ng paningin. Huwag ding kalimutang mag-subscribe sa Gintong Kalusugan at i-click ang bell icon para lagi kayong updated sa ating mga usapang pang-senior at pang-pamilya. Nate, ang pinakamahalagang investment natin ay hindi pera, kundi ang kakayahan nating makita ang ating mga mahal sa buhay at makalakad kasama sila. Ingatan ang inyong katawan dahil yan ang inyong tanging puhunan. Muli, ako ang inyong kapamilyang doktor, si Dr. Jose Cruz. Hanggang sa susunod na check-up mga nayatay, ingat po kayo lagi. Kita-kits sa susunod na video.